Hindi ko akalain na sa edad kong 12, makikita ko ang sinasabi nilang hindi totoo. Ang kwentong pinagtatawanan lang namin dati ng mga kaibigan ko ay magiging bahagi pala ng buhay ko. Ako si Johnny, lumaki sa isang liblib na barangay sa Iloilo. Simple lang ang buhay namin ng mga bata pa ako. Habulan sa palayan sa umaga, kwentuhan sa tapat ng bahay naman sa gabi. Ganon kasimple. Nakakamiss balikan ng mga ganong gawain. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ng takot mula ron. Nang panahong yun nagkasakit si mama. Lagnat, ubo, sipon. Akala namin normal lang. Sabi nga ni Papa, trangkaso lang. Pero kinabukasan, namutla siya. Nanginginig ang katawan at hindi na halos makakain. Ang sabi ng albularyo na may bumibisita daw kay mama tuwing gabi. Hindi ko agad naintindihan. Pero biglang sumagi sa isip ko si Lola, yung matandang babae sa dulo ng baryo. Matagal na siyang pinaghihinalaan sa lugar namin. Tahimik lang kasi to. Walang pamilya, laging gising sa gabi. At may hindi ka nais-nais na amoy sa bahay nito. Kaya iniiwasan. Pero wala naman kaming ebidensya na siya nga ang sinasabi ng albularyo. Sabi din kasi ng matatanda na hindi naman nantatalo ng kalugar ang mga aswang. Pero mukhang nagkamali ako dun. Hanggang sa isang gabi ng ika-4 na araw ng pagkakasakit ni mama. 12:00 ng gabi yun. Nakahiga na ako katabi ni mama. Nagpapaantok nang magulat ako sa kakaibang tunog sa bubong. Akala ko pusa. Pero hindi ganun ang tunog eh. Mabigat, mabagal. Parang naglalakad na tao. Dali-dali kong kinuha yung flashlight namin na di baterya. Nanginginig ang kamay ko habang tinapat ko ang ilaw sa may bintana at bubong. Biglang may kumalas ka sa bubong naming gawa lang sa pawid. Tapos may tumulo sa sahig. Nang inilawan ko, nanlaki ang mga mata ko kasi dugo yun. Agad ko namang narinig ang mahinang sabi ni mama na huwag akong lalabas. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumilip ako sa may siwang ng bubong. Na sana hindi ko na lang talaga ginawa. Kasi nakita ko doon ng isang matandang babae na nakadapa sa bubong. Mahaba ang magulong buhok na parang gumagalaw. Para din itong naglalagas. Makintab ang katawan nito na parang naligo sa mantika. Yung mga mata niya mapula. At ang mas nakakatakot, yung malaahas niyang dila. Mahaba, nakasuksok sa siwang ng bubong, papunta sa direksyon ni mama. Gusto kong sumigaw, pero namanhit ang katawan ko. Sa halip, kinuha ko yung lumang itak ni Papa at dali-dali kong binuksan ang pinto. Kahit takot, napasigaw ako. Hindi ka welcome dito! Yan talaga ang sinabi ko. Nakakatawa man pero ganun talaga. Tumigil ito sa pagkutkot sa bubungan at napatingin sa akin. Kinabahan ako kasi akala ko ako ang susunggaban niya. Pero hindi, kasi bigla na lang siyang tumalon sa likod ng bahay. Tumakbo ako palabas para sundan siya. Pero wala na akong nakita kundi bakas ng paa. Maliit lang ito, kagaya sa tao. Pero may kukong mahaba na parang panghayop. Agad na din akong bumalik nun sa bahay. Kasi naalala ko na wala palang kasama si mama. Kinabukasan, namatay si Lola. Yung nasa dulong baryo. Walang nakakaalam kung paano. Pero ang sabi ng ilan, natagpuan na lang daw na wala ng buhay sa kakahuyan
di kalayuan sa bahay niya. May latay ng latigo at mga taga sa katawan. Halos maputol na nga daw ang ulo. Sabi nung albularyo na gumamot kay mama, baka nakahanap ng katapat niya. Dahil siguro sa nabigo na aswangin si mama, kaya naganap ng ibang mapapanlaman ng tiyan niya. Kaya minalas at siya ang napuruhan. Nang makauwi si Papa, doon namin nalaman na kaya pala binibisita si mama buntis pala ito ng 2 buwan sa bunso kong kapatid. Magmula nun, doon na muna tumira sa amin si Tio Victor na kapatid ni mama para samahan kami. Si Papa kasi sa Maynila nagtatrabaho nun at stay in siya dun. Kaya wala din siya nun nung binisita kami nung matandang aswang. Ngayon nasa 30 anyos na ako, may pamilya. Pero tuwing gabi, kapag nakakarinig ako ng kaluskos sa bubong, hindi ko maiwasang maalala yung gabi na yun. Yung gabing nakipagtitigan ako sa isang nilalang na hindi tao, hindi rin hayop, kundi isang aswang. At kapag tinatanong ako ng anak ko kung totoo ba ang mga aswang, hindi ko siya sinasagot. Kasi alam kong minsan, mas mabuting hindi mo na malaman ang buong katotohanan. Hindi ko akalain na ang simpleng trabaho ko bilang tagapag-alaga ng matanda ang magdadala sa akin sa isang bangungot. Sa lugar kung saan ang gabi ay hindi basta madilim, kundi mapanganib. Ako si Lira, tubong Camarines Norte. Pero napadpad ako sa Albay para magtrabaho bilang caregiver sa isang matandang babae, si Nanay Bering. Walang asawa, walang anak, at sabi-sabi sa baryo, malakas pa raw sa kalabaw, kahit lagpas 80 na. Pero nang dumating ako, nakaratay na siya, mahina, at nangangatog na ang katawan, halos hindi na makakain ng maayos. Ang sabi ng mga kapitbahay, bigla raw siyang nanghina isang gabi, pagkatapos dumaan ng isang babae na nakasuot ng itim. Wala umanong paa at parang nakalutang lang. Pinagtatawanan ko lang yung mga sinabi nila hanggang sa magtagal ako sa bahay na yun at makaramdam ng ibang presensya. 11:00 ng gabi, katabi ko si Nanay Bering, tahimik pero nanlalambot. Bigla siyang dumilat, namulat. "Andiyan na naman siya," sabi niya sa akin. Sabay turo nito sa bintana. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Pero rinig ko ang tunog ng tik-tik. Yung magkakasunod na tik-tik-tik ang tunog. Alam niyo na kung saan ang galing yun. Naririnig ko yun banda sa ibaba. Pero may naririnig din akong malakas na pagaspas sa labas ng bahay, banda sa bubungan. Kinilabutan ako. Lalo na nung biglang may kumaluskos sa bubong. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay. Pawis na pawis siya. Sabi nito sa akin na tignan-tignan ko ang bubong at baka may mahabang dila akong makita. Nalabis ko namang pinagtakan, pero sinunod ko na lang kahit naguguluhan. Hindi ko na alam kung totoo ba ang nararanasan ko. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang pagtunog nito. Maging ang pagkutkot nito sa bubong. Maswerte lang kami kasi yero na yung bubong sa bahay ni Inang. Tapos, nakarinig na lang kami ng kalabog sa labas ng bahay. Parang may tumalon. Dahil hindi ko na matiis, sumilip ako sa may siwang ng bintana. At nanlaki talaga ang mga mata ko sa nakita ko. Kasi may nakatayong nilalang doon sa labas ng bahay. Malaking nilalang na parang nagmamantika ang balat. Mahaba ang mga braso nito na may matutulis na kuko. Naglalaway din ito ng malagkit na parang hindi napapatid. At ang dila nito na napakahaba na malapit nang sumayad sa lupa.
Napaatras ako sa pagkasindak. Hawak ko ang bibig ko nang mapatingin ako kay inang. Sumenyas na ng pailing sa akin. Muli kong sinilip yung nilalang at nagulantang ako kasi malapit na siya sa butas kung saan ako nakasilip. Para bang alam niya kung nasaan kami ni Inang Bering. Pagtingin ko kay Nanay Bering, nangingisay na siya. Parang inaatake ng sakit niya. Bigla kong naalala ang madalas ikwento sa amin noon ni Lola na kapag may ganoong nilalang umano, mga aswang magsaboy lang kami ng asin sa paligid at magsabit ng bawang. Paniguradong lulubayan kami ng aswang. Kaya yun nga ang ginawa ko. Agad kong kinuha ang bote ng asin at sinabuyan ang paligid ng kama. Maging ang bintana at pinto, nagsabit na din ako ng bawang. At epektibo nga. Kasi sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nawala ang tiktik at tumahimik ang paligid. Tanging huni na lang ng mga kuliglig ang naririnig namin. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling gumaling si Nanay Bering at ilang araw bago siya pumanaw, may binulong siya sa akin na hindi umano lahat ng aswang ay mahilig sa laman at dugo ng tao. Meron umanong mga aswang na kaluluwa o presensya ang kinukuha sa'yo hanggang sa bawian ka ng buhay. Matagal ko nang tinanggap na hindi lahat ng naririnig ay katang isip lang. Sa paanan ng mayon, natutunan ko na ang mga aswang ay hindi lang tagakuha ng laman loob. Minsan, tagakuha sila ng alaala, ng katinuan at ng kaluluwa. Ngayon, tuwing nakakarinig ako ng kakaibang huni sa gabi, humihinto ako sa kung ano man ang ginagawa ko. Kasi alam kong sa mundo nila, wala kang ligtas kahit nasa loob ka pa ng pamamahay mo. Sa mga liblib na bayan, ang pista ang pinakahihintay. Kainan, sayawan, tawanan. Pero minsan, may mga nilalang na hindi iniimbitahan. Mga nilalang na hindi tao, pero gutom na gutom sa laman ng tao. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng mga taga-barangay Simbolan, Antique. Isang lugar na matagal nang tinatawag ng mga matatanda na lupain ng aswang. Noong taong 2012, pista sa Barangay L, isang liblib na lugar na halos bundok at gubat ang palibot. Matahimik ang lugar at dahil sa pista, dumayo ang mga tao mula sa ibang barangay. Isa sa mga batang naunang nawala ay si Lino, 6 na taong gulang. Huling nakita siyang kumakain ng cotton candy. Nakaupo sa gilid ng basketball court. Pagkatapos ng sayawan sa gabi, nagtakbuhan ng mga magulang. Wala na si Lino. Naganap ang mga tanod, mga kabataan at maging ang mga opisyal ng barangay. Wala. Hanggang madaling araw, wala ni aninong palatandaan ng bata. Kinabukasan ng umaga, may naamoy na sumisingaw mula sa lumang kamalig sa gilid ng palengke. May usok. Parang may nagluluto. Dahil walang tao dapat doon, pinuntahan ng mga tanod. Pagbukas nila ng pinto, may isang matandang lalaki. Nakatalikod. May malaking kawa sa harap. Pinapakuluan ng kung anong lamang loob na nilagyan ng sili, luya at tanlad. Tumayo ito at ngumiti. Sabay sabi, "Ay, may bisita pala ako." Nang silipin ng isang tanod ang kawali, natulala ito. May hugis ng maliit na kamay sa loob ng sabaw.
Isa pang tanod ang nakakita ng maliit na tsinelas sa sahig. Basang-basa ng dugo. Kay Lino ito, yun ang suot niya ng gabi, ayon na din sa mga magulang nito. Pumalagang matanda, mabilis na tumakbo, pero hindi tumakbo na parang pangkaraniwang tao. Nagmamadali, parang hayop. Ang bilis, halos hindi na nila nakita ang dinaanan. Tumalon sa bubong, tumalon sa sanga, nawala sa kakahuyan. Walang makapagsabi kung saan siya nagtago. Dinala ang nakita sa kawa sa barangay hall. Kinumpirma ng mga forensic team, laman ng tao, bata, kakaibang hiwa. Maingat, parang eksperto, pero hindi hiwang ospital, kundi parang sa ritual. Ayon sa mga albularyong tinanong ng barangay, may mga uri daw ng aswang na tinatawag na tagapagluto. Hindi sila yung palipad, kundi yung nagpapanggap bilang ordinaryong mamamayan. Mahilig sila sa okasyon, sa pista, sa lugar kung saan maraming bata, sapagkat doon sila pinaka-eksperto. Ang mga ritual nila ginagawa sa gitna ng kasiyahan, habang ang lahat ay abala sa sayawan, inuman at mga palaro. Mula nun, tuwing pista sa lugar na yon, laging may nagbabantay na tanod sa bawat kanto. Walang bata ang pinapalakad ng mag-isa, at ang lumang kamalig, giniba na. Pero ang amoy ng sabaw, parang nananatili sa hangin tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi ko po ito kwento, Sir Vic. Kwento ito ng lola ko na tawagin na lang po nating Lola Pining. Si Lola na po ang nagpalaki sa akin simula nang pumanaw po si nanay dahil sa panganak. Yung tatay ko naman daw po bigla na lang nawala nung nalamang buntis si nanay. Pero ayos lang naman sa akin na kaming dalawa lang ni Lola. Hindi ko na din hinanap si tatay. By the way, sir, ako nga pala si Lira. Matagal na din akong nakikinig dito sa channel mo. At ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ni Lola noong araw. May naging suki umano si Lola na aswang sa maliit niyang tindahan. Taong 1998 daw po nang nangyari ito sa Leyte. Sabi ni Lola na may tindahan siya sa isang liblib na barangay sa Leyte. Maliit lang ang tindahan, sari-sari store, mga dilata, biskwit, tinapay, yosi at mga tinging mantika. Malakas daw yun kasi siya lang ang may tindahan doon sa kanila noong araw. Proud ako sa lola ko kasi dahil sa tindahan niya naitaguyod niya kaming dalawa. Wala na nga din pala si lolo noon, sabi ni Lola. Maaga daw na pumanaw, na aksidente daw sa dagat. Malakas nga daw talaga yung tindahan ni Lola, hanggang sa nagtinda na din daw siya ng mga karne at isda. Bumili na din siya ng second hand na freezer noon, para kahit di umano maubos yung mga karne at isda, hindi masisira. Madaling araw pa lang daw nagbubukas na si Lola kasi madami umanong mga nagsasaka na doon sa kanya nagkakape bago pumunta sa sakahan. At sa madaling araw din daw na yun may dumarating na matandang babae. Payat siya at balot na balot ng itim na tela. Natakot daw dito si Lola noong una kasi nakatayo lang daw ito sa malayo at nakatingin lang direksyon dun sa may tindahan. Akala nga daw niya pulubi. Madumi din daw kasi yung paa at laylayan ng palda nito. Tititig lang daw, tapos ilang minuto aalis na din. Tuwing madaling araw daw yun ganun. Hanggang sa isang madaling araw, nagulat na lang daw si Lola nang bigla umanong sumulpot yung matanda sa likuran niya. Yung gulat daw ni Lola nun parang papanawan na siya ng ulirat. Nakataliko daw si Lola nun, nag-aayos ng mga paninda niyang karne
Tapos paggarap niya, nandun na sa likod niya yung matanda. Nakangiti pa daw to. Ngiting-ngiti at nakaturo sa karne na tinda ni Lola. Napasabi na lang daw si Lola na huwag siyang ginugulat ng ganun ng matanda at baka mauna pa siyang mawala kaysa dun sa matanda. Pero nakangiti lang daw yun at nakaturo lang daw dun sa karne. Kaya natanong ni Lola na kung bibili daw ba ito ng karne. Tumango daw yung matanda. Kaya nagits na ni Lola. Hindi daw nagsasalita yung matanda. Hindi daw niya alam kung pipe o di lang marunong. Pero nakakaintindi naman. Sumasagot pa nga sa pamamagitan ng pagtango. Sinabi naman daw ni Lola yung presyo. 100 piso kada kilo, sabi ni Lola. Nung kinuwento na ni Lola to, nagulat ako. Kasi 100, 1 kilo. Ang mura ka ako. Ngayon kasi nasa 400 to 600 na ang kilo. Sabi ni Tuwi, ganun daw talaga dati. Tumango naman daw yung matanda at naglabas ng pera. Nagulat daw si Lola kasi ang daming pera nung matanda na nakabalot pa sa panyo. Puro papel daw. May mga lilibuhin pa. Sumenyas pa daw yun ng 3 sa daliri nito. Nanagits naman ni Lola na 3 kilo. Kaya kiniluhan na ni Lola. Puro liempo daw ang binigay ni Lola. Nang inabot na ni Lola yung karne, nagulat daw siya kasi binigay daw ng matanda yung lahat ng pera niya at nakangiti pa umano. Kaso, hindi naman mapangsamantala si Lola kaya ang kinuha lang niya yung sakto lang sa pinagbentahan niya. At sinabihan yung matanda na itabi yun ng maayos at kung gusto pa ng karne o iba pang mga paninda, bumalik lang ito. Tumango naman daw yung matanda at umalis na. Sinundan na lang daw ni Lola ng tingin yun hanggang sa mawala na nga ito sa kasukalan. Napailing-iling pa daw si Lola pero napangiti kasi may buena mano siya at malaking halaga pa. Napasabi pa nga daw si Lola na magandang maging suki yung matanda. Simula daw nun, palagi na raw bumibili yung matanda na yun kay Lola. Sabi pa ni Lola na madami daw talaga kung bumili yung matanda. At sa dami halos maubos yung stocks ni Lola ng karne. Inalok naman daw ni Lola yung matanda ng isda pero ayaw daw nito. Karne lang daw talaga ng baboy o manok ang gusto lagi. Nagtaka naman daw si Lola pero hindi na lang niya pinansin yun. Kasi wala naman daw siyang paki kung yun daw talaga ang gusto ng suki niya. Ang mahalaga eka ni Lola, kumita siya. Pero may isang gabi daw na may kakaibang naranasan si Lola. Isang gabi daw yun na iyak umano ako ng iyak sa hindi niya malamang dahilan. Sarado na daw yung tindahan ni Lola nun na mga 11:00 ng gabi. Nang may marinig umano si Lola sa labas, nakakaibang huni ng hayop na noon pa lamang umano niya narinig. Nung sinabi nga yun sa akin ni Lola hirap na hirap pa siyang i-describe. Pero sabi niya na parang inahing manok umano na parang may halakang tunog. Nataranta daw ang Lola. Agad niyang naisip yung usap-usapan ng mga kumare niya na may namataan na naman daw umanong aswang sa lugar nila. Hindi naman daw bago yun kay Lola. Kasi laking probinsya nga ito. At ang mga lolo't lola niya madaming kwento tungkol sa mga ganong nilalang. Kaya agad na kumuha si Lola ng asin at isang bugkos na bawang. Kinuha umano ko nito at niyakap. Sabay tingin sa bubong na gawa pa lang noon sa pawid. Kasi narinig din umano ni Lola doon na parang may kumakaluskos. At hindi nga siya nagkamali kasi nandun umano yung kakaibang tao. Bakit kakaiba? Kasi ang gara daw ng mukha nito. Kulubot yung mukha na parang sa paniki yung ilong. May matutulis na ngipin na hindi pantay. At ang isa pang napansin ni Lola dito, putol ang dila nito na nakalabas. Mahaba pa din daw ito, sabi ni Lola. Pero putol na. Doon napagtanto ni Lola na totoo nga ang usap-usapan na may aswang sa baryo nila. At ako umano
ang punteriya nito. Sobrang taranta daw ni Lola. Inagisa niya ng asin pero hindi tumalab. Binato niya ng bawang pero hindi tumama. Hanggang sa maalala ni Lola ang isang paraan para itaboy ang aswang. Ginawa nga yun ni Lola. Pinagmumura niya yung halimaw na nasa bubungan ng kubo namin. As in minura talaga ng malutong na pati si Taning nga isinama pa ni Lola sa pagmumura niya. Sabi pa daw ni Lola, nakilala daw niya yung aswang na yun. At kapag nakaligtas umano kami ng gabing yun, sisiguraduhin daw ni Lola na susunugin ng taong baryo ang bahay ng aswang na yun. Nagulat si Lola ng pagkasabi nun. Kasi umangil daw yung nilalang at agad na umalis at nagtatakbo na papasok sa nagtataasang talahib. Nakahinga daw ng maluwag si Lola nun. Pero hindi na siya nakatulog ng maayos sa pangamba na baka bumalik pa yung aswang. Kinabukasan nagbukas pa si Lola ng tindahan niya. Sabi ko nga ang tibay ni Lola na kahit puyat nagawa pang magbukas. Ngumiti lang siya at sinabing, pera is life. Na mga bandang tanghali umano, bumili yung isang kababaryo nila na kilalang lasinggero, si Kadyo. Mukhang nakainom na naman daw, sabi ni Lola. Bumili ng isang 4 kantos at ilang chichirya. Ayos naman daw, sabi ni Lola. Hindi naman daw nangulit. Pero bago daw umalis may sinabi daw to na nagpakilabot kay Lola. Sabi daw nito na, Aling Pining, nagbebenta ka pala sa aswang? Nagulat umano si Lola at tinanong si Kadyo na kung paano niya nasabi at sino ang aswang. Bago daw umano nagsalita si Kadyo nagpalinga-linga muna ito. Tapos pabulong na sinabi kay Lola yung matandang laging nakaitim na palaging karne ang kinukuha, yung matanda umano na hindi nagsasalita. Tugtong pa umano ni Kadyo na nakita niya isang gabi yung matanda na may kinakain na kung ano sa kagubatan. Nang silipin daw ni Kadyo nagulat siya. Kasi karne daw yun na nakalagay sa plastic, mga sariwang karne. Natawa lang daw si Lola. Inisip na baka nagbibiro lang daw si Kadyo at gumagawa lang ng kwentong barbero. Napaka-imposible daw nun na yung matanda yun. Kasi mukha naman daw hindi gagawa ng masama yung matanda at mukha naman daw matino. Pero napaisip din si Lola na posible ding yung matanda nga yun dahil sa hindi ito nakakapagsalita kasi putol din yung dila ng matanda. Pero hindi na nalaman ni Lola yung totoo kasi hindi na muling nagpakita yung matanda kay Lola. Nawala na din yung napapabalitaang aswang sa baryo nila mula nun. Malaki talaga ang pasasalamat ko kay Lola kasi kung di dahil sa katapangan niya, baka wala nang magkakwento nito sa inyo.